So may client tayo dito na sinervisan natin kanina, pero hindi nakagawa, mga kaibigan. And yaman rin lang kanina. Unfortunately, hindi tayo nakapagdala ng tools kasi nga yung ginagawa natin, yung dala lang natin kanina pang reset lang. So ito kasi pagmamay-ari ng LGU ng isang barangay, mga kaibigan, no? And galing tayo sa isang printing shop kanina para mag-install ng driver at the same time mag-reset. So basically wala tayong dinalang tools. Yung printing shop na yan malapit lang naman dito, malapit lang naman ang location ng barangay na nagmamay-ari nito sa atin. It's just 3 minutes, 5 minutes travel. So ang sinabi nila sa akin, pinaayos na naman nila ito noon, mga kaibigan. Walang block noon. Okay. Ngayon, ang inayos natin, inadjust natin is syempre at tinignan natin kung hindi ba ito barado, no? So far hindi naman barado. Okay naman ang flow ng kanyang printhead. Ngayon, ang inayos natin the last time is yung purge unit kasi kusa siyang nagbabara. Okay. Ngayon, kusa siyang nagbabara. Pag pinapump out natin, pumapalag siya. Ngayon, after 3 weeks ang tansya ko, nag-message na naman sila. Sabi nila, wala na namang block. Ito, mga kaibigan, galit na galit yung mga barangay officials. It's because nung nagka-problema to, wala pa atang 1 buwan. And ang printer na to, wala pa ang 3 buwan sa kanila. Bagong-bago to. Okay? Wala pang 1 buwan, dinala nila sa kung saan nila binili, sa Apari, Cagayan, no? Tapos sabi nila, nagre-red blink lang noon, reset lang yun noon. Sabi nila, hindi yan covered ng warranty. Ngayon, inuwi nila, dinala nila dito sa Clint Adams Tech Shop, nireset natin, pero upon testing sa print quality, walang block. And upon checking, hindi barado ang printhead, walang block. And ang inayos lang natin yung purge unit, yung ink system. Ngayon, after 3 weeks, nag-message na naman sila, pure black na naman sir ang wala. So, ito pwedeng ma-repair pa, pero yun nga ang risk dito, ang downfall is anytime pwedeng magbara ulit, no? Yung purge unit. Pwedeng pumalya ulit yung purge unit. So, kung i-repair natin, pansamantala lang ulit 'yon. Ngayon, kung papalitan natin ng bago, I think medyo mas magtatagal 'yon. Okay, pero syempre we should not be jumping into conclusions. We still need to check kung same issue ba or iba naman this time. Check natin to. Ay nako. Pahabol, it's already almost, anong oras na ba? Okay, it's already 6 PM. Upload ko na mamayang gabi to. Medyo malate na tayo umuwi. But I mean uuwi kila misis ko, ano? Doon kasi yung bahay nila eh. You know, walang laman na naman yung block dito. And ang pinang testing ng owner ng client natin, secretary ng barangay at treasurer, nag-power cleaning sila, but still then, same, na walang block. So, check na natin to mga kaibigan. Baka sakaling kaya pa ng kapangyarihan natin. Okay, so let's remove this scanner. Alright. Okay. So, kung mapapansin nyo dito, uy! Naku po. Mukhang ang issue ngayon is barado ang printhead. You know. Kasi kompleto lahat ng kulay except sa black. Kompleto lahat to except sa black. So try natin tong i-pump out. Baka naman dito lang din this time ang problema, no? Basta ang tanda ko, ang inayos natin dito, may vlog pa ako that yung purge. Mag-gloves lang ako. Kasi medyo bakbakan to. Overtime. Bagong-bago to, as in. Dahil daw hindi nila tinanggap for warranty, dinala nila dito noon.
And so far, yun lang ang inayos natin, yung purge unit, hindi makapaakyat and reset. Hindi ko ba alam kung anong problema dito sa printer na to. Ngayon, nag-power cleaning daw sila kanina kasi yun yung advice natin. But still then, no, or same result, walang black. So, try natin tong i-pump out, baka pumapalag. Okay naman. Uy. Yun lang. Merong problema sa tank. Ito, kung papansin ninyo mga kaibigan, pag i-pump out natin na ganyan, bumabalik to. Oh, hindi na. Okay naman. Pump out. You know, may abnormal. Okay na. Abnormal yarn. Okay. Okay. So ibalik natin to, sayang naman. You know. Buti na lang nag-gloves tayo. Dumi na naman sana yan. Alright. Ngayon, i-recheck natin yung print head. Baka naman barado yung head mga kaibigan. Get. O check din natin agad yung kanyang purge unit. Kung okay ang flow nito, malaki ang suspect natin. Or baka sa printhead. Pero meron din kasing ganon, may kahit hindi barado, hindi napapaakyat yung block, defective yung part dito. So far okay naman yung flow. Ngayon check natin sa block. Okay. Nasaan na ba yung tweezer tool natin? Kailangan ko rin tapusin to ngayon kasi may naka-schedule sa atin bukas. Hassle kung hindi pa natin matapos today. Kung hindi na matapos, wag nang ipilit. Alas 6 no. Late na tayo ng uwi mamaya. Naku po, malaki ang suspect ko na pwede, may abnormality sa kanyang tank, mga kaibigan. Hindi naman sa purge unit yan. Ay, hindi naman dito sa damper. Ink damper kasing tawag dito sa mga ganyan, ganito. Hopefully hindi sa damper. Hopefully hindi sa printhead, mga kaibigan. Kasi once na sa printhead to, naku po, finish na tayo dyan.
Bagong-bago to, galit na yung mga officials. Kuha lang tayo ng cleaning solution mga kaibigan. Wala na, naubusan na ako ng tissue eh, no? Paano ba to? Kuha tayo ng cleaning solution, then try natin i-pump out to. Wala ako ng tela. Kung hindi barado to, hindi rin barado ang purge unit, pabalik-balik na isyong ganon, magpapalit tayo ng purge unit. Okay? Siyempre, i-reach out din muna natin sa client, especially LGU to. Pero yun ang isang tinitignan ko ng problema, mga kaibigan. Yung tank. Kasi yung block kanina, pumapalag siya. Paurong eh, no? So, gamit natin cleaning solution, Kui, if you want to order, nandyan lang. So, ang gagawin natin dito, slow lang. Black. Kasi as per testing daw nila, okay ang other colors. You know. Naku po, paktay. I think purge unit to. Kasi kung mapapansin nyo, mga kaibigan, oh, okay. Okay ang buga. Okay ang buga niya. Alright. Okay. So hindi siya barado. Hindi siya barado. Ngayon, i-check natin kung shorted ba siya o hindi. Kung shorted to, negative din mga kaibigan. Alright. So okay ang buga niya. Check natin kung hindi siya shorted. Kung okay naman tong ano, yung voltahe nito, jump na tayo agad doon sa may purge unit. Kasi kahit hindi barado yung purge unit mga kaibigan, malaki ang posibilidad na yun ang problema. Kasi yun na naman ang inayos natin last time. Kasi sabi ko nga, hindi barado ang kanyang head. Okay na okay ang kanyang print head. Okay? So check natin sa ating tester. Syempre naka ano dapat yan? Tawag dito. Ang gamit ko nga palang tester mga kaibigan, Habo test. You know. So set ko lang to sa may yan. Continuity mode, volt. Alright, so kunin ko na lang dito para makita nyo. Okay, tanggalin ko na lang siya para lang ipakita ko sa inyo mga kaibigan.
Yun. So yan, volt. So ang measure, ang i-check lang natin dito, dapat ang mayroon lang value is yung second and third pin. Kapag may value yung iba, marami kasi yung pins dito. I think it's up to 18 na 19, no? Basta ang i-check lang natin is yung second and third pin. Yung first pin, dapat meron tayong makuha dyan na 0.600 plus. And sa third pin, dapat meron tayong makuha dyan na 0.500 plus. Ngayon, kung merong measurement ang first pin, same as true sa ibang mga pins, shorted, defective yung ating printhead. Okay? Alright. Ngayon, ma-measure dapat natin to. So, testing. Okay. So, ang red probe natin dito sa pinaka last pin, lagay niya sa pinaka last pin. Yan. And then, dito tayo. Second pin, good. Good reading yan. First pin, dapat walang value. Good. Sa third pin, good. Yan ang accurate. Accurate. First pin, good. Accurate reading. Bakit yung tester ko na naman atang may problema? Good. Third pin. Sa third pin naman, good. Ngayon, the rest dapat walang value. Kapag merong value dyan, shorted ang printhead, defective ang printhead. Fourth pin, fifth, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Goods. Again, first pin, second pin, wala na yung tester ko kasi may problema. Second pin, goods. Third pin, goods. Fourth pin, the rest wala na. Okay, so good ang printhead natin mga kaibigan. We'll jump into the purge unit. Okay, so magpalit tayo ng purge unit, then testingin natin. Kasi na-repair na naman kasi yan noon. E pabalik-balik lang na ganyan, may problema sa purge kung sakali. Alright, so today na natin itutuloy. Umaga na mga kaibigan. Hindi ko na tinapos yung video natin kagabi, no? Kasi nga halos gabi na yun. So ngayon natin itutuloy ito. So okay ang printhead na check natin. Ngayon, bago tayo magpalit ng purge unit, magre-test tayo ulit mga kaibigan. Pero yun nga, ang nasabi kong remarks, na-repair na naman ang purge unit nito noon. Pero ang main suspect ko talaga, na napansin ko, itong kanyang damper o kanyang tank mga kaibigan. Kusa siyang bumabara eh. Parang nung pinump out ko kahapon, parang may nakabarang kung anong bagay. So, para ma-make sure natin na hindi yung purge unit ang problema, kaysa magpalit tayo agad, i-test natin siya ulit. So, sasalpak natin yung printhead, then mag-cleaning tayo ulit. Kung wala pa rin, papalitan na natin yung purge unit. Pero nung pinump out ko kasi to, walang laman tong block. And pumapalag siya. What I mean, bumabalik yung syringe. Okay. Wag muna natin lagay yung screws. Black, yellow, red, blue.
So may isa pa kasi tayong ginagawa dito. Naibalik na natin. Ngayon, balik natin yung kanyang scanner, then magre-clean tayo. So far, hindi pa naman masyadong puno yung kanyang purge unit. Kasi nga, ay yung kanyang waste pad. Kasi nga, wala naman talagang nabawas, especially sa black. Pero meron siyang, ano mga kaibigan, yung 3 colors, meron siya. So, susubukan lang natin. Singit ko lang to. Yun o. Yan. Lagay natin yung scanner. Isang beses lang tayo mag power clean. Marami pa namang laman yung kanyang tank so far, mga kaibigan. So yeah, let's do this. Sayang to, mga kaibigan, ha. Bagong bago to. Ayaw tanggapin sa warranty. Ayaw nilang tanggapin for warranty. Sayang naman, di ba? So, re-update ko kayo. Lagay ko lang to, then magre-clean, then update ko kayo kung meron na. You know. So, mag-power ink flush lang ako ng isang beses, mga kaibigan. Isang beses lang naman talaga yan. Di natin kayang, ano yan, pag sunod-sunurin. Ayun, sana mapalabas natin. Kung mapalabas natin yan, okay ang purge unit, pero ang problema is yung tank. Diyan natin ma-justify yan, di ba? Ganun sa printer repair, mga kaibigan. You need to try everything. Meron lang iba na pwede natin ma-check agad, such as voltage checking. Kung walang ano to or whatsoever, walang readings, yon, ma-justify natin agad na defective to. Pero sa mga ganyan, sa mga mechanical issues, so may resetter tool tayo. Kung gusto nyo ng mga resetter tools, copy ng resetter tools, send lang kayo sa ating email. Kompleto, meron po tayong collection yan. So ang gawin natin, mag-ink charge tayo. Make sure na merong sapat na laman yung tank. Meron naman to, marami-rami pa. And dapat malaki ang mababawas dito, mga kaibigan. Kung walang mabawas dyan, ibig sabihin yung purge unit ang may problema. So far nagbabawas yung black, which is a good sign. Right. So far malaki ang nabawas sa black, which is yan ang problema natin. Ngayon naman, mag-test print tayo. Paano kaya yan? Pero ang napansin ko lang talaga, mga kaibigan, paulit-ulit kong sinasabi, ang napansin ko, yung yung tank, kahapon pumapalag kasi yung black. Hindi naman siya pumapalag ng sobra, pero as in talaga na bumabalik yung syringe. Okay. So mag-test print lang ako, mga kaibigan. Hoping na sana meron na. Mag-restart tayo. Hindi naman yung purge, hindi naman yung damper, kasi okay naman siya. Okay. So ngayon, testingin natin kung meron na siyang black. Print. Okay.
ready. Standard lang. Woohoo! Yun. So meron na naman siya mga kaibigan. Yung tank ang napansin ko no. Tank. Hindi kaya parang ano siguro to. Ang nangyari dito, tinotally drain. What I mean, print lang sila ng print. Ngayon, possible kasi na parang ano dapat continuous lang yung ink. Pag na-empty yun, papump out talaga. Okay. Alright. Goods. Okay na siya mga kaibigan. Meron na ulit siyang black. Pero kung sakali mang magka-problema pa, sasabihin ko na lang sa note ko no, para sa mga clients natin na notable or na-note natin ang tank. Alright. Thank you for watching.